Okay guys, so welcome to our module 1 training. Let's talk about technical analysis on trading guys. Okay, so ano ba yung technical analysis sa trading? So where the first topic are technical. First is yung resistance. At ano ba yung resistance at support? So meron din tayong tinatawag na support. Support is the floor kung lugar kung saan madalas tumitigil o bumababa ang presyo. Dito pumapasok ang mga buyers. Nag-buy yung mga buyers dito once na nag-top na sa floor, sa support. Ibig sabihin kapag bumaba sa presyo at tumama sa support, ay madalas umakyat ulit sa bouncing yung market. For example, parang sahig lang. Kapag nahulog ang bula, tatama sa sahig, babalik sa taas. So titingnan natin dito guys, no? Hanap tayo dito guys ng example, no, ng resistance at support. Okay? So dito, meron tayong nahanap dito na resistance. Okay, yan ang ating resistance guys. And then, so, once na nag-top niya yan, alright. So, once na top niya yan, ito guys, so expected natin yung market is pataas. Okay? Yung market is pataas. So, yun ang ibig sabihin ng bouncing pataas guys. And then, kung pumunta naman tayo sa resistance is the area of ceiling. Kung lugar kung saan madalas tumitigil o umakyat ang presyo, dito pumapasok ang mga reseller at nagbebenta. So dito tayo nagbebenta guys. As a trader, talagang hihintayin natin muna na umakyat siya at sasabay tayo sa pagbaba niya para doon na tayo mag-sell. So ibig sabihin, kapag umakyat ang presyo ay tumatama sa resistance. So once na matap na yung resistance guys, is madalas bumaba ulit at mag-reject. So mag-retest. So example, parang kinsami kapag tinapon mo, pataas ang bulat at babagsak. Okay? For this area, hanap naman tayo dito ng, so ito yung ating support. Okay? At dito naman tayo hanap guys ng area of support, area of resistance. So ito yung resistance natin guys. Okay? So yan ang ating resistance. Okay? Yan ang ating resistance. And once na nag-top nito, na-top niya dito, yung expected natin guys na magda-down siya. Okay? Magda-down siya. Once na matap ang support, dito na tayo maglo-long. At once na matap naman yung resistance, dito na tayo mag-short. Short lang tayo guys, mag-sell. Okay? Support na resistance area. At area ng liquidity, area ng stop loss ng mga sellers. So madalas guys, no, yung iba nagtatanong kung paano maglagay ng stop loss. So madali lang naman. So for example guys, meron tayong nakita dito na support. So, support. Okay? Hanapin lang natin yung liquidity. Okay? Yung mga big moves. Yun. Ito yung ating liquidity. So, once na nag-trade tayo, yung stop loss natin is dyan natin ilagay. Okay? For example, dito tayo nag-entry. So, yung stop loss natin, dyan natin ilagay. And then, so, pwede kayong mag 1:2. So, ito, 1:2, ibig sabihin, nag-risk tayo ng $11. Target naman natin is $23. So, ganun guys, no? Dito talaga paano naman coach pag sell? So, same lang. Okay? So, tingnan natin dito guys. Okay? Dito pa rin natin nilalagay yung stop loss natin para hindi ma-hump. Okay? So, by resistance ay liquidity. Okay guys? Alright. So, yan guys. So, dyan yung ating stop loss. Alright. So, dyan ang ating stop loss. So, dito madalas nagkakaroon ng manipulation at mga big moves. So, dyan madalas guys na sa liquidity kasi dyan talaga hinahunt yung mga stop loss natin. Kaya, yun. Mayroong support, may resistance, may liquidity dapat. Kung alam, at once na mag-entry ka, dapat yung stop loss wise na nasa liquidity sweep talaga. So, ano bang liquidity talaga?
meron din ibig sabihin ng liquidity, guys. Liquidity is the lugar kung saan maraming traders ng order na nag-buy and sell. Dito nakalagay yung stop loss ng mga traders. Siyempre dito kinukuha ang market ang mga pera ng mga traders, retailer. So dito madalas nangyayari ang mga big moves. Ibig sabihin na isipin mo na ganito, guys. Ang market is parang nanghuli ng pera. Okay? Ang huli ng pera. So, maraming traders naglalagay ng stop loss sa isang area. Yun ang liquidity. So, yun tinuro ko. So, dyan talaga tayo naglalagay ng stop loss sa liquidity para hindi matimaan. So, pag tinamaan yun, biglang malakas ng galaw sa spike reversal breakout. So, once na na-hit na to, so ito yung liquidity na break na to. Pwede natin i-adjust yung entry natin dyan at dyan na tayo mag-e-entry at dito na tayo mag-ESL at dito naman tayo mag-target. Alright? So, paano malalaman ng liquidity? Dali lang. Equal low and equal high. For example, guys, I have incoming setup for this area. Okay. Meron tayo incoming setup for this area. So, ito yung swing high at ito yung swing low. So, dyan tayo mag-base, no? Pwede natin tayo ng market dyan na mag-retest this area at saka tataas. Pwede natin tayo na mag-break dito at mag-retest dito at saka mag-sell. So, ito mga ibig sabihin nito, guys, yan mga ganyan, yan ang mga tinatawag natin ng mga liquidity. Okay, so merong liquidity dito in previous, meron din tayong new liquidity. So, ibig sabihin, hintayin lang natin mag-reverse si market and then boom, dyan tayo mag-aabang ng entry at saka tayo mag-buy this area. Okay? Okay. So, maraming stop loss na nakaipon dito. Madalas liquidity. So, before tayo mag-enter sa trade, guys, kailangan alam natin yung liquidity. For example, guys, meron tayong supports, meron tayong resistance. Kung titignan mo dito, nilampas na dito bago siya nag-go in direction. So, kailangan na natapos na yan para mag-entry ka na ng ganyan. Alright. So, ganyan, guys. So, napakadali lang naman. Okay. So, ganyan. So, pag matapos na yan, so dito ka na mag-entry. Kasi wala na. Coach, asan yung liquidity? Yung liquidity mo, meron kang liquidity dyan sa previous, meron kang new liquidity. New. So, ito yung mga new mo. Ito yung mga new liquidity mo. Mga baguhan ng mga liquidity. Grab. Okay, mga bago. So, yan. So, once na mag-breakout siya dyan, at pumasok dito, so, sure bull na. Okay? Diyan na tayo mag-entry. So, hintayin muna, guys, no? So, lagi tandaan, okay? Support, resistance, and liquidity, entry. So, yan. Support muna at resistance, liquidity, and entry. So, hintayin muna natin yung liquidity. Alright? So, support or resistance, same concept na tinuturo. So, yung equal high, equal low, guys. So, yung tinatawag ko na equal high, equal low. So, same lang siya sa support resistance. Parang secondary lang siya. Okay, secondary lang siya sa kuha natin. So, importante, ito yung secret sa market, hindi basta-basta mag-bounce agad ang price. Madalas gagawin muna liquidity grab. So, ito, ginawa niya dito. Nag-liquidity siya muna. Break niya muna to bago siya bumalik sa taas. So, tingnan natin dito, guys. So, yun. Nag-create siya ng liquidity at titingnan mo dito, guys, is pataas na siya. Impulsive move na siya, guys. So, pataas na siya, guys. Okay? For example, may resistance tayo, biglang tataas konti yung SL ng mga sellers din saka babagsak. For example, nag-sell tayo, guys, no? Okay, so yung risk natin is $10. Yung target natin is $30. Okay, so ganyan lang, guys. Okay? Once na nag-create siya ng liquidity, so ito yung ating liquidity sa sell. And then dito yung ating retest, saka tayo nag-entry sa market. So, real talk, no? Importante na malaman mo as a trader, kung i-entry ka agad sa support and resistance, madalas may stop loss ka. For example,
For example guys, okay? Dito sa support, pag tap sa support na area na 'to, nag-buy ka kaagad. Yun, hindi mo alam kung ano yung liquidity, okay? So, pag-buy mo dito, anong nangyari, stop loss muna bago siya tumaas. Simple rin dito guys, sa resistance tsaka ka mag-sell hindi kailangan na matap lang siya at saka ka mag-sell. Kailangan break muna siya at mag-break na naman ulit at mag-retest na naman ulit. Saka ka mag-entry sa market. So, yun ang sekreto guard. So, congrats, okay? For our module 1 to module 2, module 1 training and proceed to module 2 guys, no?